Anyway, I'm sure maraming may mga friends sila na siguro hindi naiintindihan yung mga ganong bagay. Natatawa nga ako nung time na nung elementary anak ko, actually hanggang high school yung tungkol doon sa may tawag yung mga Santa present. Siyempre hindi lahat ng bata kilala si Santa, kaya sabi ko na just don't say anything to your friends about Santa kasi some kid they don't know about Santa. So sa kanila, feeling nila you are weird kasi you believe in Santa. Kaya tingnan mo, wala tuloy silang nakukuha na present. Kaya wala silang present because they don't believe in Santa. But anyway, syempre, yun lang naman ang sinasabi natin sa kanila just to, enjoy the spirit of Christmas. Kasi kung hindi mo bibigyan ng magandang ang Christmas, lalo na rito, hindi mo ma-appreciate kasi iba-ibang ang lahi dito, iba-ibang kultura, so hindi lahat Christian at hindi lahat they believe in Christmas. So sabi ko sa kanya, kailangan i-respect din natin yung belief nila, so wag natin i-criticize why they were like that kasi hindi naman natin control yun. Anyway, okay. So, andito pa rin. Linis-linis pa rin tayo dito. I think tapos na yung labahin ko. Kaya, ang gagawin ko naman next is magda-dryer at magsasampay. Naku po, ito ang buhay ni Inday. Trabaho. Oh, di ba? Kaya yung mga picture na pinapakita namin, yung magaganda lang Kasi ito yung mga sad part Kasi we have to do this ito yung buhay namin. Yung iba na can afford to pay someone, kaya hindi na nila malinis yung bahay nila. Nag-hire na lang sila ng someone. Ako naman, since work from home ako, I can do this in between. Like right now, I have a broken time. Pag may break ako, ito na yung ginagawa ko para, hindi na ako mag-spend ng pangpalinis sa mga mag-hire ka pa ng professional na maglilinis. I don't need to do that. So, eto na lang ang ginagawa ko. Whenever I had chance, maglilinis ako, syempre, para malinis naman yung bahay. Kasi kawawa naman ng bahay pag pinabayaan natin siyang madumi. Pati ang utak natin, magulo. Pag magulo yung bahay, magulo yung lahat magulo na nga yung utak namin, lalo pang magugulo, di kawawa naman kami, wala na kaming magandang pag-iisip kung ganun. Kaya ito ang dapat yung isang i-consider sa mga katulad naming nasa ibang bansa. Anyway, kami rin naman kasi considered as OFW kasi this is not our land. But, residente naman kasi kami dito. Yun lang naman ang kahit papano. At saka, parang dyan na rin naman din sa atin, diba? Meron na rin naman kayong pension, may mga benefits na rin. Ako self-employed ako, kaya wala akong benefits actually. Ang buhay ko, pag hindi ako marunong sa buhay, tatanda ako ng wala akong inaasahan. Kaya kawawa ako. But I have social security naman. Kaya lang, good only. Not even enough for myself, I think. Kaya, I don't know. But anyway, I wanna enjoy my life. Kahit ganon.
kahit papano, talagang ganun. Pero pinakinabangan din namin tong job ko nung time na maliit pa yung anak ko. You know, hindi kami hirap sa mga kahit papano nakakaraos with this job. Kaya lagi kong sinasabi sa baby ko, you have to thankful sa lahat ng mga tao, ng mga kliyente ko, dahil without them, hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Kasi yung pagtitiwala nila kay mama, yun ang nagbigay sa'yo ng maayos na buhay. At syempre, sa tiyaga din namin ng tatay mo, ganun talaga. Kailangan namin maging reasonable, productive na tao para makaligtas kami sa everything. Kasi talagang seryoso ang buhay sa ibang lugar. Hindi katulad sa sarili nating bahayan. Kaya nga relax sa atin mga tao. Stress-free sila kasi that's your land. Iba pa rin yung land mo. Hindi katulad namin dito. Naku, ang dumi na ng aking camera. Kasi on and off ako dito dahil nawawala ako sa focus ng camera. Kaya baka malabo na yung aking lens. Anyway, like I said, ito talaga yung buhay. Kaya gusto ko lang ipaalam sa inyo kung paano naging maayos na tao yung anak ko. Maybe it's too much, but I don't know kung too much or hindi enough. I don't know what to say. But I was just doing everything I could na maano ko siya, maturuan kahit papaano lumaki siya ng maging maayos na tao. Kaya yan na lang yung tangi kong may pagmamalaki sa buong mundo na ang anak ko ay, naging maayos siyang tao kahit papano. Anyway, lilinis tayo nitong storm door ko kasi alam nyo, matagal-tagal ko na rin itong hindi nalinis since nga this thing happened to us. Para bang wala na akong energy gawin itong mga bagay na ito. But kailangan ko pa rin gawin kasi hindi pwede. Nakakahiya din sa mga taong in and out dito. Napaka dumi na ng mga ito. Ang dali-dali gawin, pero dumating yung time sa buhay ko na kahit ito hindi ko kaya gawin. I don't know why. Tinamad ako talaga ng gusto. But ngayon pinipilit ko na. Although ang hirap-hirap ko pa rin bumangon every morning. Talagang that's my, yung mahirap sa akin yung morning kasi hindi ako makatayo ng maaga. Talagang I have no choice but to, keep going. Kaya eto, kahit na sige lang, gawin na lang. Kahit hindi masarap. I mean, okay lang, madali lang naman ang trabaho na to. I just happy na tinatamad talaga ako. Talagang nawalan ako ng drive sa buhay ko. Parang everything is no energy, no excitement, no like nothing. Kaya it's so sad talaga. Inaamin ko yan. Imagine, it's almost 2 years now. Ngayon pa lang ako gumagalaw ng paunti-unti. Diba, ang tagal. Ang tagal kong nagising sa, although hindi pa rin totally, pero ang tagal kong hindi nagising sa katotohanan na this is the reality. Kaya what can I do, right? Talagang ganito ang buhay. Wala kaming magagawa.
Ito talaga yung ibinigay sa amin. Anyway, tapos na tayo sa labas. Ay, dito. Aakyat na tayo ngayon para doon naman ako sa taas para mag-dryer ako at saka mag-fold ako ng mga damit kasi ito lang yung panahon ko kasi tomorrow I won't be able to do my videos because I'm going to be very busy tomorrow, so take advantage lang. Pero kung may chance, ganito yung ginagawa ko para hindi ako maboard sa buhay ko. Ganito talaga. So anyway, naku, hindi na ako nakita. Pasensya na. Ito muna ang ma-share ko sa inyo and then we're going upstairs na. Okay? So, okay, andito na tayo sa taas. Ito na naman. Oh, tingnan niyo yung trabaho. Laba-laba. Anyway, magda-dryer tayo. Pero may tips tayo sa dryer. Every time you use the dryer, kailangan linisin bago gamitin para hindi malakas sa kuryente. Matuyo siya ng maayos kasi walang sagabal, walang bara-bara. So, every time I use my dryer, talagang inaalis ko muna yung mga lint inside to make sure na walang walang mga sagabal sa init niya tsaka natatanggal ating lint niya. Okay, so andito ngayon, tingnan nyo naman to, busy tapos tomorrow may client, kaya lang tinatawag ako ng doctor ko. Ano ba yan? Hindi ko na naman alam paano i-squeeze yung schedule ko for my doctor tomorrow. I think something wrong with my lab. Hopefully, it's not serious. So, but I have no choice. I have to go back anyway. Otherwise, they're not gonna give me another prescription for my medication. So, ganun talaga dito. Ganto dito eh. Hindi katulad dyan sa Pilipinas. Pag ayaw mo pumunta sa doktor, okay lang. Walang pipilit sa'yo. Balak sa buhay mo. Kung gusto mo, kung ayaw mo, bahala ka na rin sa sakit mo. Anyway, I know, hindi na rin ganyan dyan. Maganda na rin ang system natin. I'm so glad na sana tuloy-tuloy lang para naman mag-improve ang ating bansa. You know, alam nyo, mas gusto ako, sa akin mas gusto ko pa rin. Siyempre, umunlad yung bayan natin para, siyempre, kahit anong gawin mo, kahit takpan mo yung mukha mo o palitan mo pa, Pilipino ka pa rin. So, sana, umunlad din siya, maging maayos anyway. Although na ngayon, maunlad na rin. Actually, mas marami pang magawa dyan. Ang ganda nga dyan. Maraming mapasyalan, maraming matambayan. Kami dito, hanap ng buhay para magtatambay. Wala kami magawa. Lalo na pag winter, kalamig-lamig. Kaya, ay nako, teka, susuot ako doon. Ang lalim. Okay. Kasi heavy duty itong aking dryer, kaya maloob. Okay. Ano bang setting? Okay. O, ayan. Ay. May naiwan. Wait. May naiwan. Ayan. Naiwan yung isang socks. Okay. So, move tayo sa kabila. Okay. Kukunin ko naman ngayon yung aking mga ititiklop dito sa aming another room. Okay. Ayan siya. Oh. Ito naman ngayon ang gagawin ko. Kasi puros puros mga underwear. Yung mga yung mga pants, pajamas, leggings, yan,
kita nyo, kung ano yung lalabahan ko. Kung puros pangbaba, puros pangbaba. Pag puros pangtaas, puro pangtaas. At saka with, the color. Color is pare-pareho. Hindi yung iba-ibang kulay para hindi naghahawa-hawa. Ganyan ang kailangan maging organized tayo sa lahat ng bagay. Dahil pag hindi, syempre, masisira ang mga damit. Papangit ang mga damit, 'di ba? Pag nagkulay-kulay katulad niyan, yung nilabahan ko ngayon, mga colored. Alam mo, nakakatuwa yung anak ko nung tinuturuan ko pa maglaba. Sus, Diyos ko. Marami akong na-experience doon na kung ano-ano. Nangawala yung mga towels ko. Ganyan ginawa niya eh. Anyway, nawala ako sa hindi, andiyan pa rin. Anyway, ito. Yan. Yung tinuturoan ko pa yung anak kong laba. Diyos ko po, naubusan ako ng towels sa mga ginawa niya. Anyway, hindi rin kasi madaling magturo sa bata ng mga trabahong bahay. Yun yata ang pinakahirap kong itinuro sa anak ko. Yung magtrabaho sa bahay. Nung maliit siya, napakasipag. Nung lumaki na, Diyos ko, patawarin ako ng Diyos. Pero, in fairness, nung college na siya, may sarili na siyang apartment, kaganda naman ang kanyang kwarto. Talaga naman pong kayabang na. Kami na ngayon yung kinikriticize na pangit daw yung room namin. I mean, yung bahay namin. Kasi nga naman, mga old, mga old style na ba. Hindi na yung like before. Yung mga style na, yung futuristic na medyo classy yung kasing gusto ng anak kong style eh. Anyway, so, yun yung, ito na yung mga ginagawa natin sa buhay natin dito. Ito yung mga nasa mga hindi natin na pinapakita na akala ng mga tao. Sarap-sarap lang yung buhay, enjoy lang. Hindi nila alam na mahirap din kami dito. Hindi rin kami madali dito. Especially yung weather pa dito. Bagay, we cannot complain. Sa atin din naman mainit. Sa ibang bansa, mas grabe pa yung snow. Meron nga akong mga pinapanood na ibang vlogger, ang grabe ang lamig nila. Tapos, ang masakit pa, wala pa silang mga sasakyan. Yun ang mahirap. Kawawa ka dito pag wala kang sasakyan sa ganitong panahon. Hindi madali yun. Talagang, imaginein mo yung lamig. Tapos naglalakad ka outside. Awang-awa ako sa mga taong may ganong, yung mga ganong situation. Kawawa sila. Kasi, nagpapakahirap sila sa ibang bansa para lang sa better life, Pero, ganun talaga ang buhay. Tiyaga-tiyaga lang. Na sana lang matuto silang mag-prepare para pag uuwi na sila sa bayan natin, maganda na yung buhay nila. Hindi na sila yung bang worth it yung pinaghirapan mo. Kasi kawawa kapag hindi worth it yung pinaghirapan mo. Para bang nag-waste ka lang ng panahon. Tapos hindi mo pa ma-enjoy yung buhay mo sa kakatrabaho. Kaya dapat talaga lagi tayong hindi ko naman sinabing magtabi kayo ng itago nyo lahat ng pera nyo. Wala rin namang mangyayari sa tago-tago na yan. Kaya at least man lang makapagpundar din kayo sa atin para naman pag time to rest na, makapag-rest kayo. At least mawala tayo sa mundo na hindi naman miserable ang buhay natin. At least na-enjoy naman natin yung buhay natin kahit papano dito sa mundo. Kaya
sana lang ganun ng thinking ng mga tao, but wala naman tayong control dyan. It's up to the person yan kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. 'Di ba? So, ganun lang. So, anyway, yan lang ang buhay dito. Ito yung buhay Amerika na sinasabi. Yung kinakanta ni Mike Hanopol na buhay Amerika. Hindi madali. Totoo lahat yun. Totoo lahat yung kanta niya na buhay Amerika is not easy. Kayod ng kayod. Para saan? Para sa mga bills. You know, pero like I said, kung bata ka pa naman, you're okay. Right? Okay. So, stop muna natin to for a while. Okay.